Ano nga ba ang latest? Sino bang trending sa mundo ng show business? Pakinggan ang mga bagong balita sa inyong mga paboritong artista. Tatakamin ang inyong isipan sa mga blind items. Tara na, simulan na ang harutan at kwentuhan. Narito ang inyong mga bonggang kachika ng bayan. Rodel Ocampo Fernando, Mildred Bacud at Romel Placente. Showbiz Galore! Hi, ito po si Jan Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Ito po si Bella Padilla. Lagi po kayong makinig ng Showbiz Galore dito lamang po sa DZRJ 8:10 AM, 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Yes, magandang hapon po. 2:30 na naman po ng hapon at andito naman po ang inyong kasama habang po kayo ay nagmimerienda. Rodel Fernando po lamang, ang inyong nag-iisang reyna ng mga Galorian. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, Philippines. At magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-HI Media at syempre sa ating mga Galorians. Good afternoon, Mildred! Yes, good afternoon, Rodel. Siyempre, good afternoon po sa ating mga viewers, of course, listeners ng Showbiz Galore. Samahan po ninyo kami 2:30 hanggang 3:30 po ng hapon. At syempre, inuuna na po namin ng mga gusto pong mag-text. Yes. Kung may mga katanungan po kayo sa inyong mga paboritong artista o kahit hindi po paborito o may mga gusto kayong batiin, i-text lamang po yan sa 0939-914-3988. Uulitin ko po ha, 0939-914-3988. At tayo, Mildred, ay live simulcast sa DYME Masbate, Explore TV Channel 17, Phil Products Cable TV Butuan, 107.1 Power FM Puerto Princesa, Palawan, and 97.1 Wow FM Rojas, Northern Palawan. Yan, sa mga taga Palawan po, hello po sa inyong lahat. Ang isa pong lugar na gustong puntahan ni Rodel Fernando, di ba? Oo, hindi ko pa siya napupuntahan. Yes, bali mo next year, di ba? Pupunta tayo dyan sa Palawan. Hello po sa inyong lahat dyan. Tutok na po kayo dito sa amin, sa Showbiz Galore. Pero ang isa pa sa gusto kong puntahan na yes, lugar, mapupuntahan ko na siya. Wow, alam ko yan. Ang Batanes. Yes, ang Batanes. Excited ako sa Batanes. Anyway, punong-puno naman po kami mga Galorians na mga showbiz balita. Kagaya na lamang po ng, ano ito, Mildred? Totoo ba ang mga balita na chinugi na itong si Super Tekla sa Wawawin? Yes, oo. At alam mo, nag-start yan sa blind item. Mamaya po malalaman natin kung ano talaga ang dahilan kung bakit kailangan ng tsugihin itong si Super Tekla sa programang Wawawin. At eto pa, speaking of tsugihin nag-post ang ating nanay, Jobert Socaldito, na wala na rin pala sa pangangalaga niya ang hashtag member na si Nico Natividad. Oo nga, nakakagulat lamang yan dahil nga kamakailan lang, di ba, sa birthday celebration ni Nanay Jobert sa Bulacan, ay nakausap pa namin itong si Nico. Ano kaya ang dahilan? Sayang, papasikat na siya. Correct, oo. Parang parang mahirap
mag-opinion tayo mamaya tungkol dyan, syempre. Okay, speaking of tsugihan, tsugi na rin pala si Onyok sa ang probinsyano. At ang dahilan daw, Mildred, ay ang uma-attitude na mother nito. Naku, mamaya pag-usapan natin yan. Ang daming uma-attitude. Ang daming natutsugi, ha? Dahil sa attitude. Natutsugi na namamatay, ha? Oo, syempre. Alam naman ng ating mga... ang daming natutsugi at lagi na lang dahilan ay ang mga attitude talaga. Pero syempre, kung may negative, meron din positive na balita dahil ito ang ating pambato ng Miss na taga-Pilipinas, si Maureen. Help mo ko sa pronunciation ng surname nito, ha? Maureen Roblewicz. Tama ba ako? Roblewicz. Oo, Roblewicz. Oo. Ay itinanghal nga, ha? Kauna-unahang Filipina na Asia's next top model. Mainit-init pa na balita yan, di ba? At syempre, ito naman sa FHM ay lumabas na rin ang nangunguna sa sexiest women nga I see Nadine Lustre. Ganon. Parang hindi ko masyadong happy dun, ha? Ganon. Oo. Pero syempre expected natin yan dahil alam naman natin dinadaan naman yan sa marami siyang fans no? Oo, pero mamaya maging siya ay hindi rin makapaniwala kung ano ang dahilan, mamaya malalaman po ninyo. Albog. Ano pa mga baon mo dyan? Eto syempre itong si Diego Leysaga, hindi pa rin umaamin sa tunay na relasyon nila ni Sofia Andres kahit may mga nagsasabi na PDA ang dalawa, ay nananatiling sinasabi nila na sila ay friends lamang at work lang muna. Ng PDA? Baka hindi public display of attention. Maraming mga artista po ang ganyan na halos maghalikad na sa harap ng publiko. Pero pag tinanong mo kung sila na, friends lang po kami. Ganon. Laging ganon. At mamaya, Mildred, makakausap natin sa pamagitan ng telepono phone patch ang ating kaibigan director na si Paula Villaluna na fresh from the success of movie Pauwi Na. Pauwi Na. Ito yung kinikwento natin yesterday, di ba? Na syempre mamaya makakausap po natin yung napakahusay na director na baguhang director, di ba? Hindi na rin siya matatawag na baguhan. Pero hindi naman masasabing veterano. Yes, hindi naman masasabing veterano. Not so old, not so new. Parang ayun. Makakausap po natin mamaya at magkukwento siya, Mildred, yes, diba? tungkol sa movie. Sa tinamong tagumpay ng pelikulang Pauwi Na sa international market ay Pedicab. Ang title niya. Okay. Oo, maganda yun, ha? Parang MMK episode Pedicab. Diba? Pedicab. Siyempre, kukwento niya kung ano naging karanasan nila sa Shanghai International Film Festival. Shanghai siya, China, di ba? Oo, ayan. Kumakain ka ba ng Shanghai? Oo naman, depende sa luto. Pero kung luto ni hindi ako kakain. Uy, ganyan ka. Hindi, kasi... Huwag naman ganon. Siyempre may mga Siyempre gusto naman natin kumain ng masarap. Ako pag nagluto. Siyempre kakainin ko talaga yan. Kasi hoda. Grabe ang kain natin. Alam niyo mga kaibigan, talaga nung buntis ako, talagang tumaba ako dahil mga panahon kumakain ako sa bahay mo. No? Hindi lang yun yung last. Yung last. Sobra. Pag nakakita talaga ako sa palengke, tapos iluto, niluluto ko talaga. Nga eh. Kaya sarap, no? Napakaswerte talaga ng mapapangasawa mo. Sino kaya mapapangasawa ko? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Doon ba? Ay, naku, masaya lang po kami ni Mildred dahil napakabilis ng araw. Today is Thursday, Throwback Thursday. At syempre... Throwback Thursday pala ngayon. Throwback Thursday, tomorrow is Friday na. Mamaya mag-throwback ulit tayo tungkol sa mga artista, di ba? Correct. Na naging bahagi ng ating buhay. Ayan. Tama. Magta-throwback po kami mamaya. Ayan, dadagdag ko rin itong si Piolo Pascual, siya pala ang producer ng pelikula ni Alessandra De Rossi at Empoy, no? Ito ba yung kita-kita? Ito yung kita-kita. Sabi nga niyang ganun, mamaya natin kikwento tungkol dyan. At ang ating pong oras ay ganap na po ang 2:45 ng hapon. Magbabalik pa ang Showbiz Galore. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
best with 8 Tri-Media Pro Incorporated. Your way to infinite possibilities. Welcome to Maldives! Award 2017 for Best Company of the Year goes to Pedro Enterprise Philippines. Thank you very much. I am out of words. I will not commit the mistake of not saying thank you to everybody who has helped Front Row along the way. I am so proud that we are Front Row. Thank you very much. Front Row! Best Company of the Year! Kuya Kim Atienza po. And I'm an explorer from Davao City, the leading expert in zoology, ecology, and pestology. Pestology? That mate is the science of exterminating household pests, or what we call pesting. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ang Mapicon. 5, 6, 7, pest. Hello? Mapicon! Help! Bogart? You're in control with Mapicon. Ano nga ba ang latest? Sino bang trending sa mundo ng show business? Pakinggan ang mga bagong balita sa inyong mga paboritong artista. Tata kami ng inyong isipan sa mga blind items. Tara na, simulan na ang harutan at kwentuhan. Narito ang inyong mga bonggang kachika ng bayan. Rodel Ocampo Fernando, Mildred Bacud, at Romel Placente. Showbiz Galore! We're back mga Galorians! Inuulit po namin ang aming text line 0939-914-3988 para po sa inyong mga katanungan, pagbati na gusto nyo pong iparating dito po sa programang Showbiz Galore. Showbiz! 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 Alright, unang balita, congratulations Mildred sa ating kababayan. Yes. Nasabi nga si Maureen Robel Witz kung saan siya ang tinanghal na kauna-unahang Pinay sa Asia's Next Top Model. Ayun. Alam mo, binubuli pala siya, no? Oo. Grabe palang pabubuling ginagawa sa kanya. Tinatawag siyang girl with no skills. Ang sama naman. Grabe, oo. Pero napatunayan ng ating kababayan, eto nga, siya ang nag-uwi ng karangalan. Diba? Natalo niya ang pambato ng Vietnam at saka ng Malaysia. Anong masasabi mo dito? Siyempre, sobrang proud tayo bilang kababayan natin yan. Diba? Sabi nga natin kahapon, nung hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Siyempre, ang topic natin kahapon, diba? Kung magiging bias ba itong ating Miss Universe dati na si Miss P Awards
flashback sa pagja-judge. At sobrang tuwa ako, Rodel, kahit hindi ko siya kilala. Siyempre bilang Pinay, siyempre proud tayo sa mga kababayan natin. Ganon din ang pag-good luck natin din sa laban ni Pacquiao sa Sunday, di ba, versus Horn. Diyan po yan sa may Brisbane, Australia. So, going back to Maureen, may mga ganong kwento talaga na binubuli. Pero yun minsan nagiging motivation nilang lahat, no? Para kahit naman si Pia, nabully rin siya, di ba? Oo, parang sinasabi niya, I will show them the very best of a Filipina. Oo, parang i-prove ko sa kanila. Oo, na yung binubuli nila, eto na. Ako na ang Asia's next top model. Kung saan ninalo siya ng kotse, cash, prize at modeling contract, Mildred. Congratulations, Maureen Rebel Witch. At eto muna, tumagap tayo ng report mula sa ating RJ Patrol. Mildred, ikaw na ang magbasa. Ayan, medyo nahirapan ako sa pwesto ko. Ayan, opo, nasa linya po ngayon si Romel Madrigal. Kasalukuyang ginagawa ang nationwide simultaneous earthquake drill 2017 second quarter sa Batangas City. Okay, Romel Madrigal, please come in. Yes, magandang hapon, Mildred at Rodel. At sa kasalukuyan niya ay nagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill 2017 second quarter dito sa Batangas City. At ito ay sinimulan kaninang ganap na alas 2 pasado na kung saan ay merong dito mismo sinasagawa sa Batangas State University. At halos ay nagkaroon ng umigit kumulang sa 500 participants o nakiparticipate ang mga estudyante ng Batangas State University. At ang mga sa kasalukuyan kasi may construction din, kinoconstruct itong nasabing eskwelahan at kasama rin silang nakiparticipate doon sa isinagawang earthquake drill. Ang nangyari ngayon ay may fire suppression, may high angle rescue at mga medical emergency na kung saan ay kasama rito ang BFP, CDRRMO, Red Cross, PNP, at iba't ibang sangay pa ng gobyerno dito sa Batangas City. Sa ngayon ay natapos na itong sinagawang earthquake drill, nakatatapos lamang at nagsasagawa na ngayon ng isang press conference. Kaya maya ay babalik tayo para lamang maihatid natin ang balita kaugnay dito sa sinasagawang earthquake drill sa Batangas City. Ayan muna natin ulat mula rito sa Batangas City. Ako si Romel Madrigal para sa DZRJ Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Romel Madrigal. Tri-Media Patrol Report. Yes, Mildred. Kanina, di ba? Oo, tama. May earthquake drill. Kinikwento nga yun ng aking... sa baba. Correct. Oo, sabi ko, ano yung matunog ngayon? Kahapon naman nangyari yan sa mga schools. Doon kay Kier, kinikwento niya na nag-earthquake drill daw sila. Ayun. Okay, binabati ko muna ang ating mahal na si Jojo Veloso. Ayan, malapit na po ang Face of the Year. Abangan po yan, mga Galorians at mga kaibigan. And of course, hello to Mami Guwapa and to Miss Ida Hoke, Rodel and Mildred. Have a great day. Sabi pala ni Tito Jojo, hello sa mga top... Ano naman ako dito? Top radio host ng industriya. Thank you po. Ang honor ng Showbiz Radio, si Rodel Ocampo Fernando. Hello, Chantal Gonzalez. And to gwapong-gwapong Daniel Rason. Alright, tuloy po ang chika. Eto Mildred, kasi si Onyok, alam naman natin na maraming nag-aabang sa kanya sa programang Ang Probinsyano, di ba? Bigla-bigla na lang nawala ang kanyang karakter
character. At ang dahilan daw ay ang kanyang Madir. Totoo ba ito? Kaya nga, ibig sabihin, may mga characters doon na na-retain naman katulad ni Aura, di ba? Briguela, di ba? At yung mga ibang bata doon na taga Cebu na na-discover din mismo ni Coco Martin. Kaya marami ang nagulat dahil ang talagang sidekick na bata talaga ni Coco Martin sa probinsyano ay walang iba kundi si Onyok dahil yun ang una niyang kasama bago magsimula pa yung serye na yun. So marami talaga nagulat, Rodel, na sa pagkakaroon ng book 2, parang book 2 na siya dahil namatay na yung mga main kontrabida. Bakit nawala na itong si Onyok? Ayan, kasi ang dami naghahanap sa kanya. At eto na nga, ang tinuturong dahilan daw ay ang kanyang nanay. How true ha? Correct. Lang. Masyado daw pakialamera ang nanay. Pero alam mo, parang mayroon din halong pagkatotoo yan dahil ang source, di ba, very reliable naman ang source, di ba? So, meron din siyang pagkukunan ng impormasyon. Bakit nga ba? Inalis. At sinasabing dahilan ay gusto muna raw pagtuunan ng pansin ni Onyok ang kanyang pag-aaral. Ganon? Di ba, Mildred? Nag-aaral din naman yung ibang bata, di ba? Oo, tsaka napakagandang pagkakataon. Yung mapasama ka at mapanood ka gabi-gabi sa teleseryeng yun. Pero alam mo, ang nakakalungkot, Rodel, hindi lang kay Onyok, di ba? Marami na rin tayong kwentong alam sa showbiz na talagang ang unang nagbabago yung nakapaligid dun sa artista. Correct. Kagaya ni diba? Ni Hero Angeles, diba? Yung kanyang kuya naman. Sinasabing dahilan kaya ang kanyang career ay nawala, lumagagpak dahil sa kanyang kapatid. Kaya kumbaga nakakalungkot dahil hindi naman ganun kayaman sila Onyok. At kwento nga dun sa mga pagkakataon na nakakausap namin siya sa press con, Rodel, sinasabi niya nakabili na siya ng ganyan, nakakatulong na siya sa pamilya. Ang nakakalungkot lang na mauudlot yun, di ba? Sayang. Nakakapanghinayang. Lalo pat nakakatulong na siya sa kanyang pamilya. Correct. Pero Mildred, syempre sinasabi natin ito na ang sinasabing daw di umano na dahilan ng kanyang nanay. Pero ang Showbiz Galore naman ay bukas ang panig, diba? Oo naman. Malay mo meron din naman silang kadahilanan, diba? So isang side lang itong pinipresenta natin. At syempre, once naman na makakuha pa kami ng dagdag impormasyon tungkol dyan, sa side naman ni Onyok, sasabihin naman natin yan sa kanila. Ayun. Showbiz. 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 Hello sa ating mga kaibigang si Mel Balyanera at ganun din kay Joanna Lim. Hi, Joanna Lim. Maligayang panonood po sa inyo dito sa programang Showbiz Galore. Ito pa, isa pa. Uma-attitude problem din siguro ito, Mildred. Kaya nga. Ligwak na sa pangangalaga ng ating kaibigan na nanay-nanayan natin sa showbiz na si Jobert Socaldito. Itong si Nico Natividad. Tama. Kasi may post ang ating nanay, di ba? May post na hindi mo na siya magbibigay ng details, di ba? Pero syempre hihintayin natin yan. Maraming reasons. Maraming reasons itong si Nico. Ano kaya yung ilan sa mga rason na yon, di ba? Pwede ba tayo manghula? Pero sa opinion ko, may kinalaman kaya ito sa pwedeng pagiging matigas ang ulo ni Nico Natividad. Or pasaway siya. Or pinagbabawalan siya na palaging nakadikit sa kanyang girlfriend na nakakasira. Siyempre, Mildred, baka sabihin kung may girlfriend ka, nasisira na ang career mo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Minsan kasi, dapat nakapokus ka sa iyong career. Wala namang problema kung magka-love life ka. Pero wag naman, naaano ka na doon, nalulunod. Pero dahil wala naman na si Nico kay Nanay Jobert, sasabihin ko na. Hindi siya girlfriend, meron siyang nagsasama sila, meron siyang asawa. May asawa. Hindi lang kasi din, merong advice din kasi na bilang hashtag, hindi i-focus yung issue dun sa pagkakaroon na niya ng partner. Kaya ko, alam ko, single pa rin siya. Pero hindi siya kasal. Dati hindi ako nagsasalita bilang alam mo ba, parang respeto, 'di ba? Na hindi sila masyadong nagiging open pagdating diyan. So ngayon wala na kay Nanay Jobert.
Grabe. Natuwa ka raw sa akin. Pero hindi naman siya kasal. Hindi siya kasal. Hindi niya sinabi na hindi sila kasal. Oo. Pero nagsasama sila. Alam mo, sayang. Pero sa tuwing nagbe-beg off siya na sa tuwing pag-uusapan yung tungkol sa love life, hindi mag-concentrate doon kasi yun ang sinasabi ng management. Okay. Tulad ni Onyok, sinasabi ko ulit, sayang. Kasi unti-unti na nakikilala itong si Nico Natividad. Yes. Diba? Pero pwede rin kasi ganito kapag nagkakapangalan na rin kasi ang isang artist, parang minsan pumapasok na yung network, nag-get mo yung inaano ko, na parang meron nang magta-take over ng kanyang career. Ay, hindi naman. Kasi meron namang iba, Mildred, na kahit may manager, hindi naman kinukuha ng network. Hindi, ibig ko sabihin, may mga ano dyan buyo-buyo. Diba? May mga ganon. Oo, may mga ganon. Ako naniniwala pero may ganon. Pero pakiramdam ko, siguro may attitude problem. Sino? Si Nico? Si Nico. Oo. Hindi, parang kumbaga, di ba siya tsaka si Luke ang pinupush ng Showtime na talagang nag-host dyan. Kasi naman gwapo naman kasi si Nico, maganda ang sa kanila, ang exposure nilang dalawa. Naku, sayang, alam mo, eto na nga, Mildred, diba? Dahil dyan, I'm sure may pasasabugin. Oo nga. May pasasabugin bomba ang ating nanay Jobert Sokal dito. Oo kung nga. bakit nawala na sa kanya si Nico Natividad. Hello to our dear friend, Pilar Mateo. Hi, and of course, see you later. Kay Raymond Francisco. Oo, pero siyempre ito, may time pa ba akong bumate? Ay, hindi. Mamaya na. Mamaya na lang. Pagbalik. Dahil magbabalik pa po ang Showbiz Galore pagkatapos ng ilang paalala. Ito ang DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. 3 o'clock prayer to the Divine Mercy. You died, Jesus, but the source of life flowed out for the souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Ano nga ba ang latest? Sino bang trending sa mundo ng show business? Pakinggan ang mga bagong balita sa inyong mga paboritong artista. Tatakamin ang inyong isipan sa mga blind items. Tara na, simulan na ang harutan at kwentuhan. Narito ang inyong mga bonggang kachika ng bayan. Rodel Ocampo Fernando, Mildred Bacud at Romel Placente. Showbiz Galore! We're back at nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating programang Showbiz Galore. I love you too, Direct R.S. Francisco, Raymond Francisco, love you too. And to Ate Pilar, I love you also. Oo, Direct. Namimiss ka na namin dito. Punta ka dito. Okay, speaking of Direct, Paolo Villaluna, Mildred. Yes, oo. Nasa kabilang linya. Hello, Direct. Welcome to Showbiz Galore. Good afternoon. Si Mildred Bacud, kasama ko, Direct. Si Mildred Bacud, kasama ko po siya ngayon. Hello, Direct. Yes, good afternoon, Direct. Congratulations, ha?
Okay, si Direk Paolo po at ang kanyang pelikula, ang pelikulang Pauwi Na, ay nanalo po sa Shanghai International Film Festival. Direk, congratulations at balitaan mo kami. Ano ang pakiramdam? Yes. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Oh, di ba? Mm-mm. Kaya nga. Oh. Mm-mm. So direk kasi hindi naman bago na ang mga pelikula mo nananalo sa mga iba't Film ibang festivals. international film festival. Iba ba ang pakiramdam dito sa Pauwi Na? Kasi ang alam ko itong Pauwi Na matagal mo na talaga itong gustong gawin, direk. Alam ko matagal ka na may script dito. Ano kakaiba ba ito sa mga naramdaman mo sa pagkakapanalo mo sa ibang international film festival? Mm-mm. Mm-mm. Oy, ang tagal. Mm. Kaya nga, ang tagal-tagal na. Okay. Ayun. Oh, Yes. Mildred, may tanong ka. Oo, direct do. So, medyo matagal kang hindi gumawa ng movie tapos ang pagbabalik mo bonggang-bongga pa. Ibig bang sabihin nito, diretso na direct ang paggawa ng movie? Nawala si Direk. Hello, yes, Direk. Ulitin mo. Sabi mo nga po, medyo matagal kang gumawa ng movie. So, after po ito, bongga ang pagbabalik mo sa paggawa ng pelikula. After nito, diretso na po ang paggawa nyo ng movie? Okay lang. Opo. Mm-mm. Yes. Matagalan uli. Pero direct wag naman after 10 years. Opo. Actually si Direk, may mga offer yan, maski sa mainstream, Yes. tinatanggihan niya talaga. Ganun Oy, siya. oo. Oh. Direct, i-share ko lang ha, napanood namin ni Rodel yung movie. Mm-mm. At na talagang naiyak talaga ako dun sa movie na yun. Honestly talaga, napakagandang pelikula, Direct. Mm-mm.
Oo nga, Correct. di ba dapat Opo. dito sa atin? Yes, opo. Okay. Direk, para sa kaalaman ng ating mga nanonood ngayon at nakikinig, ano yung pinaka-napanalunan ng pelikula at saka may cash prize ba ito or ano pa man? Mm-mm. 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 May sasanlaban natin yan. Ay, bongga. Oh. Direk, walang price na libreng ticket pa uwi na. Ay, bongga. Hindi lang pauwi, no? Direk, papunta pa. Oo, papunta at pauwi na. Okay, direct kasi hindi lamang ang sa Shanghai nagtatagumpay ngayon at kinikilala ang pelikulang Pauwi Na. Kino-congratulate ka rin namin dahil ang daming nomination sa Gawad Urian ng pelikula. Yes. Ilan ba ang nomination ng Pauwi Na direct sa Gawad Urian? Mm-mm. Ay, ang dami! Dahil nanalo sa International Film Festival ang Pauwi Na, nag-e-expect ka ba na makakauwi ng parangal ang Pauwi Na sa Gawad Urian? At saka Mildred, alam mo ba, si Direk napapa-arte niya talaga ang kanyang mga artista sa pelikula. Parang si Direk Joel Lamangan yan. Ay, talaga? Oo, nabibigyan ng Best Actor, Oo. Best Actress. Correct. Oo, sina Emilio Garcia. Oo. At saka sino ba ito? Naku, nakalimutan ko daw. Sid Lucero. Imagine, nanalo sa Thessaloniki Direk? Thessaloniki. Oo, di ba? Bongga. Oo. Para sa kaalaman ni Mildred at mga nanonood natin, paano mo ba pinapa-arte ang mga artista mo direct? Oo, kahit sa konti lang. Oh. Mm-mm. Opo. Mm. Oh, di ba? Oo. Okay. Tandaan mo yun, Mildred, ha? Yes. Yes, direct. Tuloy po. Oo. Opo. Si JC Parker, baguhan Oo. na-nominate agad dyan sa Gawad Urian. Bongga. Oh, diba? Naku, direct, hindi na namin pahabain. Oh, si Jackie Wu, yes. Oo, walang hanggang paalam, di ba? Ayun. Direct, hindi na namin pahabain pa ito. Yung mga gusto mo pong pasalamatan, nasa iyo po ang pagkakataon ngayon. Mm-mm.
Thank you so much, Maraming Direk. salamat, Direk. At sana makagawa tayo uli ng pelikula. Okay, Opo, salamat thank you. po. Okay. Thank you. Bye. Ayan si Direk Paolo Villaluna na direktor ng pelikulang Pauwi na tinanghal na Best Picture na maituturing yon sa katatapos lang na Shanghai International Film Festival. Ang ating pong oras, ganap na po ang alas 3:15 ng hapon. Magbabalik pa ang Showbiz Galore. Ito ang DZRJ 8:10 AM. H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Oh, this is the coolest thing I've ever seen. This is the greatest day of my life. Okay, there's Captain America. Whoa, who's that new guy? On the roof. Gotta go. You have 576 sharpshooter combinations. Ricochet whip! That was awesome. I think with a little more mentoring, could be a real asset to the team. Here we go. Do you know him too? Stole my shield. Wow. He did beat me up. The ANCE People's Choice Award 2017 for Best Company of the Year goes to Pedro Enterprise Philippines. Thank you very much. I am out of words. I will not commit the mistake of not saying thank you to everybody who has helped Front Row along the way. I am so proud that we are Front Row. Thank you very much. Front Row, Best Company of the Year! Welcome to Maldives! Si Miss, unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Ano nga ba ang latest? Sino bang trending sa mundo ng show business? Pakinggan ang mga bagong balita sa inyong mga paboritong artista. Tatakami ng inyong isipan sa mga blind items. Tara na, simulan na ang harutan at kwentuhan. Narito ang inyong mga bonggang kachika ng bayan. Rodel Ocampo Fernando, Mildred Bacud at Romel Placente. Showbiz Galore! Natatawa ako kay Romel Placente. Hello, friend! Sabi niya, producer ka pala ng Zelda. Oo nga, napanood ko din yung Zelda, ha? Actually, supervising producer ng pelikulang Zelda kung saan kinatampukan ito ni Naara Mina, Emilio Garcia, at saka ni Sid Lucero. Nag-enjoy ako habang ginagawa ang Zelda dahil tulad ng director ay may pareho kaming ugali. Hindi ko nasasabihin, di ba, Direct Paolo? Alright. Babati muna ako, sige, ha. go. Ayan, hello to may mga insan na Florny, Romeo, and Orange Ugadan. Of course, to Francisco Lim. Yan, insan JR sa mga anak niyang cute na mga anak niyang si Thomas at si Bridget Ann at the wife niyang si Heather. Of course, si Ronald, Amistad, Kagawad Jason Gonzalez Reyes, Kagawad Dan Sapugay, Kagawad Ivan Richard Viray. Of course, si Vilma Yu, Echo Rosvic, Charles, Nathan Eros, Dan,
Jen, Amistad, of course, si Auntie France, Uncle Virgilio, Uncle Bebot, Manang Pichi, tsaka si Manang Lovely. Ayun, sa kanilang lahat, hello. Ayun, okay. Tito Alcio, Anaheim, California, Roel Ebora. And Mami Guapa. Tita Lita Hernando, hello po. Balik tayo kay Direk Paulo. Alam mo, kinukulit niya nga ako, Mildred, di ba? Hindi pa lumalabas ang ating nominees. Yes. Tinatanong niya palagi, na-nominate ba ako, Rodel, sa Star Awards for Movies? Hindi ko pa po alam, Direk. Wait lang po sa announcement. Yun lang ang nasasabi ko sa Ganon. kanya. Oo. Pero ilalabas na rin, no? Any day this week or early next week siguro, no? Ilalabas na rin ng ating nominees. At syempre, aabangan nila yan dito, exclusive. Sa Showbiz Galore. Mga kaibigan, abangan nyo po ang paglabas ng announcement ng mga nominees sa Star Awards for Movies yan. Hi Vilma and Marites. Hi sa inyong lahat dyan. Almira. Ayan, hi. Hello to my cousin Joy Silvestre. Salamat sa pinadala mong alam mo na. Hi Joseph Aquino. Hello, ayan. Bago tayo magbasa ng mga text, Mildred, sa iba pang balita, Showbiz! 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 Alam mo, nalulungkot ako para kung totoo ang mga balitang ito para kay Super Tekla, Mildred. Yes. Oo, kasi very inspiring yung introduction ng kanyang story sa GMA, 'di ba? Feature pa siya ni Jessica Soho na may isang anak, na may isang anak, pero ito nagtataguyod sa pamilya niya, 'di ba? Pero tama ba ako nung feature siya, hindi ba ding si Tekla, tama ba? Hindi, bading siya. Bading pero may siya. pamilya siya. Parang nangyayari naman yun, 'di ba? Parang ginagawa lang siguro pagkakaunawa ko noon, hindi pa siya bading. Oo, parang ganun siguro yung understanding mo. Pero ako, pagkakaintindi ko. Noon, hindi pa siya bading. Oo. So, bading na siya. Oo, bading siya. Bading para sa akin, siya. bading talaga siya. Okay, anyway. May family lang talaga siya. So, eto na nga, dahil sa mahusay siyang komedyante, diba? Mahusay siya magbitaw ng punchline. Oo, pero hindi ako dun sure kung bading siya, pero sa pagkakaalam ko, bading siya. Yung knowledge ko, pero bading siya. Ang alam ko kasi Mildred, ginagawa lang daw niya yung pagbading-badingan dahil sa kanyang trabaho. Ay, ganun for pero ano lang. Pagkakaintindi ko, ha? Oo, for work Correct lang me to. if I'm wrong. Oo, syempre, ito yung sinasabi natin, i-research natin, mabuti yan, 'di ba? Alright. Pero ang understanding ko kasi is bilang stand-up comedian na nakikita rin naman natin nagpe-perform sa mga comedy bar, 'di ba? So yun ang tingin ko sa kanya. So eto na daw, Mildred, tinanggal na daw siya sa programang Wawawin. Oo nga. At ang mga balita, di umano Opo. At lagi siyang nalilate. Yes. Kasi kasi inuumaga daw siya sa casino. Ayun. Ano nag-start yan sa blind item, di ba? Oo, nag-start sa blind item. So, kung totoo mga ito, Mildred, na aminado kasi siya dati, Mildred, talaga namang nabisyo siya eh. Talagang inamin niya na gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot, tapos may iba pa siyang bisyo. Pero eto na naman, sana hindi totoo na meron din tayo naririnig. Na bumalik daw sa ang bisyo niya uli. Kaya, dahilan kung bakit daw ito nagsusugal at naapektuhan na nga yung trabaho at nagagalit na nga ang produksyon dahil hindi daw dumarating sa oras at pagdating daw, amoy alak pa. Oo, at saka wala daw siyang ka-energy. Walang ka-energy. Siyempre, kulang sa tulog. Diba? So, nakakahinayang kasi, diba, alam naman natin na binigyan siya ng chance ni Willie Rebillame. Oo, isa siya sa mga contestants, diba, doon sa kanilang, programa. Sa isang segment. Sa isang segment. Oo. Diba? Isang segment na hindi nagpapalit, diba? Nung mula pa ABS, yun na lagi yung segment nila, diba? Natawa ako. Ay, hindi, totoo. Ito sasabihin mo to. Sasabihin namin ha. Ito po ha. Mula sa ABS-CBN, pumunta ng TV5, hanggang sa Channel 7, parang ganun pa rin ang mga laman ng programang ni Willie Rebillame. Lalo na yung segment na yun. Walang bago. Anyway, balik tayo kay Super Tekla. Nalulungkot ako for him. Kasi nga,
wala na siyang trabaho. Correct. Nawalan siya ng trabaho. Breadwinner yung tao. Kaya nga. Bakit niya pinabayaan naman? Oo, napakaganda ng pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Willie Requillame at ng produksyon para maging isa sa mga host ng programang Wawawin. Pero ngayon, wala na. Sayang talaga. Alam mo, medyo natatabunan na nga. Di ba dati, original doon sila, sila Jeffrey, yung tatlong bading, si Lechas, at saka si Donita. Oo, pero ang natira na nga lang si Donita at nasasapawan pa nga niya kasi napakahusay nang niyang bumato ng mga punchline. Truly. Pero nakakaloka talaga na sinayang niya itong pagkakataon na ito. Kaya nalulungkot talaga ako for him. Lalo na doon sa anak niya. Oo, kaya nga kung totoo man po ang mga balitang ito, ang mga dahilan ng kanyang pagkakatsugi o pagkakawala sa Wawawin, sana ito, Mildred, ay magsilbing aral din, diba? Tama. Sa mga ibang artista, performer, diba? Hindi na rin ito bago, DJ De Guzman. Marami. Ni Giromanyo. Diba? Sino pa ba? Maraming mga ganyang artista na binigyan ng chance pero hindi pinahalagahan. Sayang na sayang. Sayang na sayang kasi everyday ang Wawawin, di ba? Yung sweldo, sayang. At saka yung hindi lang yung pera. Exposure. Yes, malamang pag kinukuha yan sa mga provinces na mga fiesta-fiesta. May na yan, may presyo na yan. May presyo na yan. Magkano kaya? Ay, naku, sayang. Anong masasabi niyo dito, mga Galorians? Sa isyong ito na tinanggal na si Super Tekla sa Wawawin dahil daw sa bisyo di umano. Ayan, mag-text lamang sa 0939-914-3988. Okay, sabi ko nga, magbasa muna tayo ng mga text. Okay, ito ang mga text. Ayan mo yung mga text, Norward sa para mas madali, di ba? Para madali. Yes. Okay, ito po ang mga text habang hinahanap ko. Asa na ba? Hi, Rodel and Mildred. Last time ko nakita ng personal si Sinagay at Pip sa Valencia na nagpo-promote sila ng I Can't Stop Loving You. Naku, ang tagal na nito. Super tagal na yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang pelikulang I Can't Stop Loving You ay pinalabas noong 1985. Oh my God, how many years? Naundoy na yung album at clippings nila. Ang natira pocketbook ni Guy, sana habang buhay pa ako at siya ay malagdaan niya yung pocketbook ko. Sana, Rodel, mabigyan mo ako ng tip kung saan siya makikita. Irene Anunuevo ng Pasig City. Isa palang Noranian si Tita Irene. Naku, sayang Irene. Last week kasama namin si Ate Guy, no? Kung nalaman lang namin kaagad yung concern niya, sinama natin Alam mo, siya. Tita Irene, ganito na lamang. Basta sige, balitaan kita. Sasabihin ko sa production assistant na i-forward yung number mo sa akin para kapag magkikita kami ni Miss Nora Honor, makita mo rin siya. Diba? Tama. At dami nagre-request sa akin. May mga taga Pampanga, taga Bulacan na gusto daw nila makita ang superstar Mildred. Bongga. Sige, gagawan po natin ang paraan yan. Good PM po, Ate Mildred. Bakit po wala ng show sa ABS-CBN si Chris Aquino? Matagal na siyang walang contract, di ba? Oo, sa ABS. At medyo problema nga ni Chris kung makakabalik pa siya sa ABS, di ba? At wala din naman siyang existing show sa sa GMA, di ba? So, ang ending, doon na lang muna siya sa paggawa ng Hollywood movie na wala namang, hindi naman daw kalakihan ang role, Rodel. At wala ang name niya sa billing. Nakakaloka. How true, Mildred, na hindi raw siya binibigyan ng importansya doon. Wala raw siyang sariling tent. Wala daw ganun. Walang ganun. Kawawa naman siya. Dito, di ba, sobrang superstar siya dito. Tama. Very important ang kanyang, di ba, treatment. Tapos pagdating doon, wala siyang tent. Pero kaya rin naman niyang bumili ng tent. Ano kaya bumili na lang siya ng sariling tent? Sabi ni Romel Placente, ayaw na sa kanya ng ABS-CBN, no? Talagang yung pagkakatext niya, ang taray, no? Alam, saan ka ba nang gagaling, Kuya Romel? May pinanggagalingan ba yan? Feeling ko naman wala. Bukas na lang po ang ibang text. Mahabol na balita, Mildred Jegoloy Saga at
Sophia Andres. Oo. Totoo bang may relasyon na ito? Ako hindi nila inaamin kahit na sa Instagram, kahit na sa public places daw, very PDA o public display of affection, pagpapakita nung kanilang pagmamahal sa isa't isa. Hindi pa rin nila inaamin na sila na, alam mo bang umabot pa sa punto na nabalitaan na nag-live-in daw yung dalawa na inalmahan naman ng mami ni Sophia Andres. Uy, alam mo, may nabalitaan ako. Oo, parang gano'n. Sasabihin, masama kasi. Kaya hindi ko na lang sasabihin. Pero yung sa bagay na yun, yung nalaman mo, medyo komplikadong naman yun, na parang bilang kilala ko naman yung bata, parang hindi naman ako naniniwala doon. Anyway, happy listening and viewing kay Rich Salas. Hello, Rich. Ganon din kay Ryan Enucase. Magandang hapon po mga ka-A-Try Media, sabi niya. Sino ba si Tekla? Masyado na akong behind sa mga showbiz chika. Buti na lang may showbiz galore. May nagtanong din sa Jojo Biloso. In the first place, sino daw si Tekla? Pero discuss tayo. May mga ibang hindi pala nakakakilala sa kanya. Ang ibig mo sabihin, pinanonood nila Wildflower, gano'n. Gano'n? Oo. Sabi nga ni Ryan, Nikos, sayang daw. Oo, sayang naman. Hello, Kuya Rodel and Ate Mildred. More power to your show. Sabi ng kaibigan natin si Wendy Berungke. Hi, na Wendy matagal na tayong nintay sa kanyang salon. Oo, dyan sa Timog. Go. Super Tekla, gising para sa anak mo. Anyari na naman sa'yo. Ayan. Ay, parang kilala niya, ha? Dami nagko-comment. Hello to Josh Iporak Mercado. Hi, Josh. See you later. Ayan, ganyan po talaga. Panapanaw lang yan. Sabi ni Ryan, kaugnay sa usapan natin tungkol kay Super Tekla. Naku mga Galorians, bitin na naman po tayo dahil wala na po tayong time. Correct. Thank you, Mildred. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa amin. At siyempre, sasamahan nyo pa rin po kami hanggang bukas. 2:30 po hanggang 3:30 po ng hapon. Ito pa rin po si Mildred Amistad Bacul. Yes, bukas po makakasama ako si Romel Placente. Thank you, Galorians, and thank you po mga ka-A-Try Media. Antabayanan po ang susunod na programa, ang Balitang Balita ni Angelo Almonte. Muli sa pangalan po ng amin pong masisipag na production assistant at syempre sa ating nasa technical side na sina Ian at Jim Mayores, kami po ni Mildred ay nagpapaalam na dito sa inyong paboritong showbiz radio talk show, ang Showbiz Galore. This program was brought to you by Montesa Medical Group by Shimian Manila. Ito ang DZRJ 810 AM, A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.